Narawagan ng dagdag na proteksyon ng ilang maritime organization kasunod ng missile attack sa Gulf of Aden na ikinamatay ng 2 Pinoy crew. Inako ng Houthi ang insidente, sabay git na nagbibigay silang babala sa mga tripulante pero hindi raw sila pinansin. Nobyembre pa nagsimula ang mga pag-atake ng Houthi sa mga barko sa Red Sea at Gulf of Aden bilang pakikisampatiya umano sa mga Palestino sa gitna ng giyera ng Israel at Hamas. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sa videong ito mula sa Indian Navy, kita ang anilay rescue operations sa barkong MV True Confidence sa Gulf of Aden na malapit sa Red Sea. Via helicopter ang pag-rescue sa crew ng barkong tinamaan ng missile ng grupong Houthi na nakabase sa Yemen. 3 seafarer ang patay sa missile attack, 2 sa kanila mga Pilipino. Ayon pa sa Department of Migrant Workers, tumama ang missile sa fuel bunker section ng barko kaya sumabog ito at nilamon ng apoy. 3 Pinoy crew ang sugatan sa missile attack. Stable na sila habang ginagamot sa isang ospital sa Djibouti. Ligtas naman ang 10 pang Pinoy crew. Nakausap na raw ng DMW ang pamilya ng 2 Pilipinong namatay. Ipaabot daw ng DMW ang lahat ng tulong na kailangan. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa Manning Agency at sa may-ari ng barkong Greek-owned at Barbados-flagged. Magpapadala ng team sa Djibouti ang Philippine Embassy sa Cairo, Egypt para tulungan ang mga Pinoy pati na sa travel documents na kakailanganin nila. Ang asawa ng isa sa mga nasawi, nakausap ng GMA Integrated News. Naikwento raw ng kanyang asawa na dadaan sila sa isang delikadong lugar sa Yemen. Nung mga nakaraan pa, ano pong kwento? nagsasabi mo siya na dadaan sila sa war zone, high-risk area nga daw po. Siyempre po, natakot, kinakabahan kasi first time niya po yung ganung Dati mga pera-perata lang, ngayon po talagang mga terorista na eh. Naulila ng tripulante ang 2 anak na 7 at 5 taong gulang. Inaasikaso na ng OWA na agad maiuwi ang mga biktima, katuwang ang DMW at DFA. Sa ganitong tragedy, sa loss of life at active member at ganitong trahedya nangyari, makakatulong kaagad tayo with 200,000 and 20,000 for the funeral. Nangako naman ang OWA na bibigyan ng regular na update ang pamilya ng mga apektadong Pilipino sa ginawang pag-atake ng mga rebelde sa karagatan ng Yemen. Sa pahayag naman ng DFA ngayong gabi, sinabi nitong nanlulumo ang Pilipinas sa nangyari na ikinasawi ng 2 inosenteng Pinoy. Umaasa ang Pilipinas na magkakaroon ng pangmatagalang resolusyon sa sigalot. Nobyembre na nakaraang taon nang magsimula ang mga pag-atake ng Houthi sa Red Sea. Sa isa nga sa mga unang pag-atake, 17 Pinoy ang kasama sa crew ng MV Galaxy Leader na kinubkob ng grupong Houthi sa Red Sea. Hawak pa rin sila ng mga Houthi. Ayon sa mga opisyal sa Gaza, mahigit 30,000 na ang patay roon mula nang magsimula ang airstrikes ng Israel. Naganti naman nila sa pag-atake ng Hamas noong Oktubre kung saan mahigit 1,000 ang patay. Patuloy ang negosasyon para magkaroon ng 40 araw na ceasefire bago idaos ang Ramadan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.